Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magpasimula na sa ating gawain ngayong umaga. At sa ating pong pagpapasimula, tayo po ay maglalagak ng ilang minuto para po sa katahimikan. Sa pagkakataon po ito, samantalahin po natin upang magbulay para po sa nagdaang isang linggo. Tayo pong humingin ng patawad, kapatawaran sa mga bagay natin nagawa na hindi sang-ayon sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Ilagak po natin ang mga sarili sa isang minutong katahimikan. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nasa ikasampung Lord's Day sa taong 2026 at nagpapatuloy ang ating tema para sa buwan na ito ng Marso, ang God's Truth, Faithfully Studied, Obeyed, and Taught. Sa isang samahan o organisasyon, napakahalaga ng pagdokumento. Tulad din dito sa ating komunidad, tayo ay may mga ginagawang talaan na ginagawa upang mailagay sa isang dokumento lahat ng napag-usapan, napagkasunduan, mga pangyayaring naganap at iba pang mga pangyayari upang ito ay hindi makalimutan at maaari itong mabalikan kung kakailanganin sa hinaharap. Kaya sa tuwing may mga pagpupulong ay mayroong minutes of the meeting o talaan ng mga tinalakay. Dito mababalikan ang lahat ng dumalo at lalo na ng mga hindi dumalo, ang mga naging kaganapan, pinag-usapan, mga pinagpasyahan, at iba pang mga pangyayari na naganap sa pagpupulong. Ito ang basehan upang magkaroon ng pagpapatuloy at talaan ng mga bagay na kailangang gawin o aksyonan. At tulad nito, ang ating Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Subalit nakahihigit ito, sapagkat ito ay mula mismo sa Kanya at kailanman ay hindi magbabago, mananatiling totoo, kapaki-pakinabang at natatanging sandigan sa lahat ng panahon. Kaya naman, bilang mga tapat na anak niya na naghahangad ng katotohanan, direksyon at karunungan, ito ang ating nag-iisang basehan ng katotohanan at sinasaliksik upang malaman ang kalooban ng ating Diyos. Dito nakatala ang kanyang mga utos, kahangahangang mga gawa at malinaw na kalooban. Sa araw na ito, maging naisinawa natin ang makinig, unawain at sundin ang kanyang mga salita. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong taon sa buhay ng ilan sa ating mga kapatid. Noon pong March 2, nagdaos ng kanyang kaarawan si Kuya Lester Tamayo. At kahapon po, nagdaos ng kanyang kaarawan si Nanay Tatiana Nini Fernandez.
Ang sabi po sa awit 33:4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang mga gawa. Natala sa Biblia ang kanyang buhay na salita at mga kamanghamanghang gawa. Kaya't sa araw na ito, ang hamon ay sama-sama nating pag-aralan, alamin, sundin at isabuhay ang salita ng ating amang nagbibigay buhay. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Magandang umaga po. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pagsamba ngayong umaga. Mga paalala lang po, mangyari paki-turn off ng ating mga phone para hindi po makaabala sa ating pagsamba. At sa mga member po, paki-assist yung ng mga usher na dito po tayo sa unahan umupo upang magkaroon tayo ng kaayusan. Sa ating pong pagpapasimula, sama-sama po nating awitin ang ating himno, ang salita ng buhay. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makaniig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. O kay ganda, o kainam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kainam ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. O may salang dinggin tunay ng salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kainam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kainam ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa iyong tunay, at ika'y magpasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kainam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kainam ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. O kainam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kainam ng salita ng Diyos. Awit 119, verse 33 hanggang 35. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan
At iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong puso, iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagkakataon pong ito, sabay-sabay nating bigkasin ang samba. Samba, ready? And sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak. Ay ang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na kami ay inyong kinilos ang aming puso't isipan na pahalagahan ang araw na ito. Kayo nga po ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Diyos na karapat dapat sambahin sa umagang ito. Tulungan niyo nga kami anumang karumihan na nasa aming puso't isipan. Patawarin niyo kami, Panginoon. Ito'y aming isuko. Makita namin na ito'y napakalaking hadlang sa pagsamba sa inyo ngayong umaga. Tulungan niyo nga kami na sa lahat po ng aming bibigkasin, sa aming pag-awit, sa aming mga confession, maging sa pakikinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na mabigyan ka namin ng kaluguran. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng aming gagawin sa umagang ito ay para sa iyo. Nawa po, yun po patuloy na ilagay niyo sa puso't isip namin, Panginoon, na wala kaming ibang parangalan kundi kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito na kami malayang nakasasamba sa iyo. Samahan niyo kami hanggang matapos ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong itaas ang dakilang katapatan ng ating Diyos. Tayo po ay patuloy na umawit. Kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
yan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Oh Diyos, ating Diyos ay karapat-dapat lamang sa ating pagsamba. Siya lamang ang ating itaas, walang iba kundi siya lamang. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay lulong sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Minsan pa atin pong awitin. Wala akong ibang itataas kundi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon. Ni Jesus, dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Purihin po ang ating Diyos. Maring po tayo.
magbabasa po mula sa Kawikaan, chapter 30, verse 1 to 6. Hinihilingan po ang lahat na buksan ang inyong Biblia. Pwede na po hindi tumayo. So, habang binabasa ko po, mangyari po na buksan nyo, isipin ng Biblia nyo at sabayin nyo na lang po ako. Ako na lang po ang magbabasa. Kawikaan 30, verses 1 to 6. Ang mga kawikaan ni Agur. Mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa, ito ang sinasabi niya kina Itiel at Ukal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, kaya ako ay mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan kaniya bilang isang sinungaling. Magandang umaga po sa bawat isa. Dadako naman po tayo sa gawain ng pagbibigay. Ang gawain ng pagbibigay, ito ay isa ring gawain ng pagsamba, kung saan pinapakita natin yung katapatan natin para sa ating Panginoon na nagkaloob ng lahat-lahat sa atin. Ang gawain ito ay hindi lang po para po sa mga magulang na tagapagtaguyod ng pamilya. Ang gawain na ito ay para din po sa mga anak. Ito po ay pagkakataon para rin ituro natin sa ating mga anak ang paraan ng pagbibigay. Hindi dahil wala silang trabaho pa, dahil yung mga pera ay binibigay lang natin sa kanila bilang baon, mga pangangailangan. Ngunit dapat makita nila na yung tinatanggap nila mula sa kanilang mga magulang ay pagpapala mula sa Panginoon. Na tayo bilang mga magulang, dapat natin silang turuan na magbigay din ng naaayon sa kagalakan ng kanilang mga puso. Hindi yung pag binigay mo sa kanila, ang dating, akin to, gagastusin ko to kung saan ko gusto. Okay naman yon. Pero dapat malinaw din sa kanila na may part sila sa pagbibigay sa gawain po ng ating Panginoon. At kung may tuturo natin yan ng wasto, dala na po nila yan hanggang sa kanilang paglaki. Kaya higit sa ating mga kabataan ngayon, ang mga nasa tamang gulang na rin, kahit kayo wala pa mga trabaho, obligasyon po natin na magbigay tayo sa Panginoon bilang pagbabalik ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay nating basahin ang Ako'y Sangkatiwala. Ready and... Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitaan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay nag-aandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya.
Habang iniipon po ang ating mga offering, tayo po muli ay umawit. Ako'y lalapit luluhod sa iyong trono, ang pinakatatago ko ay hayag sa'yo. Walang nanglilingid pagkat iyong nalalaman, sa'yo lamang ibibigay ang aking buhay. Buong puso ko ika'y ibigin, sa buhay ko'y manahan ng lubos. Ang lahat sa akin ay iyong gamitin, sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Buong puso ko ika'y ibigin, sa buhay ko manahan ng lubos. Ang lahat sa akin ay iyong gamitin, sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Nayayahan po ang kapulungan na magsitayo at awitin ang awit ng pasasalamat. Tayo po manalangin. Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ka namin sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat sambahayan. Aming kinikilala ng lahat po ng aming tinatangkilik ay sa iyo nagmula ang aming lakas, talento, karunungan, ang mga hanap buhay at lahat ng pagpapala na to, Panginoon, ay sa iyo po nagmula. Kaya naman, patuloy ka namin pinapupurihan at pinapasalamatan, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung sa mga pagkakataon hindi kami nagiging tapat, Panginoon, sa iyong mga pagpapalang ito. Nawa, higit namin makita ang iyong mga ginagawa sa aming mga buhay, higit ka naming makilala bilang aming Panginoon. At sa gayon, Panginoon, magkaroon ng kagalakan ng aming mga puso na ibalik ang nararapat para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya muli, salamat po sa mga handog na to na nalikom. Patuloy niyong bigyan ng karunungan ang pamunuan ng C4 upang magamit ito ng tama ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 17. Subaybayin nyo na lamang po habang aking binabasa. Ganito po ang sinasabi. Ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang,
walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamiting panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng gagamitin ang panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang, at ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak ng sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila maunawaan ang katotohanan. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napagtiisan ko ang mga ito, at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang mga lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayo magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat meron po kaming pagkakataon na kayo ay sambahin ayon sa inyong naisin, pagsamba sa pamamagitan ng katotohanan at sa Espiritu. Kaya ang aming dalangin sa pagkakataong ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong mga salita. Likhaan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba na handang tumanggap ng paalaala ng iyong pong mga salita. O banal na Espiritu, ikaw ang aming dakilang tigapagturo, patnubayan mo po, Panginoon, ang bawat sa amin at lubusang maunawaan ang iyong naisin at kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong annual theme sa taong ito ng 2026, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, lumalakad ng may nagpapakababang loob sa makadiyos na pagnanasa. At yung pong ating annual text ay matatagpuan sa Isaiah 66 verse 1 and 2. Kung kaya't sa taon ng 2026, sa bawat buwan
meron po tayong mga monthly topics na dinidiscuss upang atin pong mahit yung goal noong 2026 na tema. At ngayon pong buwan ng Marso, ang atin pong topic ay God's Sovereign Truth, Faithfully Studied, Obeyed, and Taught. Napakahalaga. Yung katotohanan, yung soberanyang katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat may katapatang pinag-aaralan at sinusunod. At matapos na sundin ay ituro sa bawat isa sa atin. So, nung kabilang linggo, binigyang diin po ni Pastor Rex, yun pong awit 78. At makikita po natin dito sa awit 78, ito po ay nagtuturo sa atin na ang pag-alaala sa mga gawa ng Diyos at ang pagtalima sa kanyang mga utos ay mahalaga upang mapanatili ang pananampalataya at pagkakaisa ng bayan ng Diyos sa bawat henerasyon. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pag-alaala, maiiwasan natin ang pagtalikod sa Diyos. Naka-highlight po yon, ulitin ko, sa pamamagitan ng pagtuturo at pag-alaala, maiiwasan natin ang pagtalikod sa Diyos. Yun po yung buod nung sermon ng Pastor Rex nung kabilang linggo. So tayo po sa church ay meron pong panuntunan at bilang isang iglesia, ito po yung last command ng Panginoong Jesucristo sa kaniyang mga disipulo at ito rin yung last command sa iglesia na nagpatuloy sa bawat panahon. At hanggang ngayon, ito pa rin ang last command sa iglesia. Mateo chapter 28, verse 19 to 20. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at turuang sumunod. Saan? Sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa huling panahon. So merong diin, merong pag-iiwan ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na kung papaanong ang mga alagad ay kanyang tinuruan na maging alagad, ganun din ang kanilang gagawin. Sa bawat paghayo, sila po'y mag-aalagad. Sa bawat paghayo na dala ang mabuting balita, hindi po sila hahanap ng mga mananampalataya na magiging tagapaniwala lang at hindi magiging mga alagad. Sapagkat meron pong silang tinanggap. Ang tinanggap nila sa Panginoong Jesucristo, humayo at mag-alagad. Sa paanong paraan? Kung paano sila tinuruan ng Panginoon, ganun din nila tuturuan yung kanilang mga maaabot. So yung pong church ay merong last command, ito po yung ating first concern. Kaya nga ho, sa ating iglesia, meron po tayong Project Timothy na isinasagawa at inilunsad natin ito. Sapagkat naniniwala po ang pamunuan ng iglesia na ito na ang pinakamahalagang diin sa ating kapanahunan sa loob ng iglesia ay hindi ang mga activity, kundi kung papaanong ang loob ng iglesia ay maturuan ng malalim sa salita ng Diyos. Discipleship. Kasi yung pong paglago, hindi po natin trabaho yan. Trabaho yan Diyos para palaguin ang iglesia. Ano po ang trabaho natin? Turuan ang loob ng iglesia na manatiling tapat sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yung pong paglago ay kikilos ang Diyos sa iglesia. Kung tayo po'y masusumpungan na nagtatapat sa galitong panawagan sa atin. Kaya meron tayong Project Timothy. Kaya sabi doon ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa Timoteo kabanatang 2, ang sabi ni Timoteo ay ganito. Second Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi
ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo sa iba. So yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Ngayon pong umaga, ang atin pong teksto na binasa kanina ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 17. Nais ko pong muling inyong buksan ang inyong mga Bible. Tingnan po natin muli habang akin pong binabasang muli. Sabi po dito, tandaan mo, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanlait, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Wala silang pagmamahal sa kapwa. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila at malupit. Walang awa. Mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili. At galit sa anumang mabuti. Hindi lang yon. Mga taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Doon po sa aking pagbabasa, hinighlight ko po ito. Iwasan mo ang mga taong ganito. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang dinidisipulo at kanyang anak sa pananampalataya, sa huling panahon, galito ang mga nangyayari. Kaya ang sabi niya, iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanila ang gumagawa ng paraan para makapasok. Ito po yung kanina yung binasa yung dalawang babae, halimbawa. Pero ligtangan na po natin yan. Ang sabi dito, yung pong sumunod, sabi dito, hinighlight ko rin ito, ngunit ikaw, Timoteo, sabi niya, alam mo, lahat ng itinuturo ko at ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam mo din, ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap katulad ng nangyari sa akin sa Antioquia. Sabi niya kay Apostol, kay Timoteo, sabi niya, alam mo, Timoteo, na mula sa pagkabata, alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan. So meron pong highlight dito sa akin yung banal na kasulatan. Ibig sabihin, ito po yung scripture, ito yung sulat, na ang banal na kasulatan. So tingnan po natin, bago po natin tingnan, yung pong atin pong pinakabuod ng pag-aaral o yung aking pong title, tingnan po natin muna itong konteksto nitong 2 Timothy. Mahalaga na makita natin ano ba ang konteksto nito. Ang 2 Timothy ay isa sa mga liham ni Apostol Pablo sa kanyang disipulong si Timoteo. Ito po'y personal letter. Personal letter ito ni Pablo kay Timoteo. Paalala ito sa kanya bilang isang pastor sa iglesia. Sa kanya ito bago pa sa iglesia. Personal letter ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito ay sinulat ni Pablo habang si Pablo ay nasa bilangguan sa Roma. So makikita po natin yon. Ang sulat na ito ay naglalaman ng mga tagubilin at paalala kay Timoteo tungkol sa kanyang ministeryo bilang isang leader ng simbahan. So dito po makikita natin yung personal discipleship kay Timoteo. Kay Timoteo ni Apostol Pablo. Di ba nung kabilang linggo may nagtanong, pwede po ba yung ating discipleship ay online? Part po yun ng discipleship. Dahil ito pong si Apostol Pablo at saka si Timoteo ay hindi nagkikita. Noong panahon nila, wala pang FaceTime. Walang Facebook, walang Messenger, walang virtual. Papaano sila ang discipleship nangyayari? Mula sa kulungan, si Apostol Pablo ay sumusulat personal.
Natatandaan ko na ako'y babagong mananampalataya dito sa C4. BBCF pa pala yun. Biga Bible Christian Fellowship. Babago akong mananampalataya, dumating ako dito. Yung pong isa sa mga ugali ng mga kabataan dito namin noon ay nagbibigay ng mga sulat to encourage na bago ka pa lang sa pananampalataya, makakatanggap ka ng sulat. Na ang sulat galito, nagpapasalamat ako kuya at ikaw ay na-attend, ikaw ay nagpapatuloy. Malaking encourage po yun sa akin. Na mayroon nagpapasalamat. So, sa pagpapatuloy, ngayon hindi na, nawala na yon. Pero ito po'y part ng discipleship. Kasi yun po yung nangyari dito kay Pablo at kay Timoteo. So tingnan po natin yung context ng sulat. Yun pong pangunahing layunin ng sulat ni Apostol Pablo. So binigyan si Timoteo ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at pagtalikod ng ilang mga sumasampalataya. So, maaari si Timoteo bilang kabataang lingkod o pastor na iglesia ay nanghihina dahil doon po sa nangyayari. Kaya bilang disipulo, bilang si Pablo ay ama niya sa pananampalataya, ito po yung laman ng kanyang liham. I-encourage o palakasin ang loob ni Timoteo. Na sa kabila ng may mga galitong nangyayari sa loob ng iglesia, pinalalakas niya ang loob ni Timoteo na magpatuloy. Tingnan niyo, sabi ni Apostol Pablo, alam mo naman nangyari sa akin, sa Antioquia, kung paano ako nagtiis, kung paano ako namuhay bilang tagasunod ni Kristo. Ano sabi doon? Ang kanyang encouragement, huwag kang mag-alala, Timoteo, at pa ikaw ay naging tapat, ikiyayaman. Hindi ganon. Ang encouragement ni Pablo kay Timoteo, galito, alam mo na ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay dadanas ng pag-uusig. Di ba? Kakaiba sa ating kapanahunan ngayon. Ang pangangaral na mabuting balita ay ginagawang pa ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, yayaman ka. Di ba? Sarap mapakinggan ba? Teka, yayaman pala ako pag ako ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, edi dito na ako, susunod na ako. Pero hindi yon ang discipleship. Ang discipleship, ipinapakita ni Pablo na pag ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, dapat kang maging handa sa lahat ng pagsubok at pag-uusig. Ano pa ang sabi ni Apostol Pablo? Pinaalalahanan siyang manatiling matatag sa tunay na aral at pamumuhay bilang isang lingkod ng Diyos. Ano po yung mga pagtugon? Tinutugunan ni Pablo ang mga banta sa loob ng simbahan tulad ng mga bulaang guro at ang mga taong may masamang impluensya. Binibigyan diin ang kahalagahan at pagiging tapat sa ebanghelyo at sa aral na tinanggap ni Timoteo. So yung pong 2 Timothy 3:1-5, mga panganib na panahon, yung pong sinabi dito, mapanganib na panahon, yung pong paglalarawan sa mga tao sa huling panahon. So, tingnan po natin, sabi doon, galito, sa mga huling araw, galito ang mangyayari, ang mga tao ay magiging masama. Maibigin sa sarili, walang pagpipigil, mayayabang, mga arugante, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, pag tinignan po natin yon, yung pong paglalapat nito, ang mga katangiang ito ay makikita rin sa kasalukuyang panahon at dapat tayong maging mapagmatyag at matatag sa ating pananampalataya. Ilang taon na nakalipas nung ito ay sulatin ni Apostol Pablo kay Timoteo, galito na yung setup. At pag tayo po ay nagmamasid, talagang galito yung nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya dapat po tayong manatiling tapat, manatiling nagmamatsyag sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang title ko po ngayong umaga, nasa title pa lang ako. Medyo mahaba-haba ito. Handa po ba kayo makinig ng mga 2 oras? Sabi niya, hindi yan totoo, pastor. Nandadaya ka. Ang atin pong title ngayong umaga, Avoiding Spiritual Deception. Pag-iwas sa
pagkalinlang sa katotohanan. Naranasan mo na bang malinlang, maloko, mabudol, o maisahan? Ano ang iyong naging damdamin? Nakatatawa kayo. Naranasan nyo na mabudol. Naranasan nyo ng malinlang, o maloko, o maisahan. Ano ang iyong naging damdamin? Una, nagagalit ka doon sa gumawa sa iyo ng pambubudol. Inis na inis ka. At ito pa ang isang nakakainis. Inis na inis ka sa sarili mo dahil nabudol ka. Bakit ako'y nabudol noon? Di ba? Noong isang araw, mayroong babae na nagbablog. Nabudol siya doon sa credit card. Sabi niya, nabudol ako ng 7,000 plus. Kasi tinawagan daw siya paulit-ulit yung pagbanggit sa kanyang pangalan. Wala daw hinihinging OTP. Pero nabudol siya. So, inis na inis siya. Diba? Sa ating kapanahunan po, ito po ay sa mundo, nakakainis ang mabudol. Pero ang nakakainis, marami mga Kristiyano, hindi alam na bubudol sila. Marami mga Kristiyano at maraming mga miyembro ng iglesia na walang pakialam kahit naliling lang sila. Bakit? Sapagkat hindi nagpapahalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay lang sa kanilang paupo-upo sa iglesia. Okay lang sa kanila na a-attend ng pananambahan. Pagkatapos uuwi, pag tinanong mo, ano ang mensahe ng pastor? Hindi ko nga alam o di nabudol ka. At marami naman ang nabubudol sa ating kapanahunan dahil tinatanggap ang aral na mali. Marami ang mga nabubudol dahil hindi binubuksan ang kanilang sipi ng Biblia. Di ba? Yung mga alam natin na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, bakit sila nabubudol? Hindi nila binubuksan ang kanilang mga Bible. Bawal sa kanilang simbahan o samahan na ang isang ordinaryong membro ay magbukas ng Biblia. Tanging mga ministro lang. Paano hindi sila mabubudol? O paano sila hindi malilinlang? Hindi naman sila nagbibigay ng atensyon sa pagbabasa ng Biblia. So ang espiritual na pagkalinlang ay tumutukoy sa pagiging naligaw sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Madalas, sa pamamagitan ng maling turo. Ano ho? Ano po yung mga maling turo? Nakakalungkot isipin, meron kaming kasama sa church. Nung kami mga kabataan, siya nasa mga edad 40. Nakakalungkot, nakakasama namin siya sa mga paghayo, sa gawain, sa mga San Pablo. Pero nakakalungkot ang balita na nakarating. Lalo tigit sa amin, kung buhay pa siguro si pastor, lalong magngingit-ngit sa galit. Dahil nabudol, naalinlang ng ano? Noong nagtuturo na si Kristo at si Satanas ay magkapatid. Nandun siya ngayon. Nakakalungkot isipin, ang tagal nating kasama yun sa church. Pag kinakausap mo at pinapailahanan, ang tigas ng ulo. Minsan ko nga naiisip, ano kaya, kung si Pastor Ray buhay, lalo na siguro, sasabihin sa akin ng Pastor, ang tigas talaga ng ulo Diba? So maling turo, marami ang maling turo. Ito mga ito, hayagang mali ang turo, pero sa loob ng iglesia, nagsasabing sila'y tunay na kay Kristo. Minsan, ang danger ay yung hindi tapat sa pagtuturo ng katotohanan. Tamang doktrina, tamang pananampalataya na ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo, pero hindi tapat sa pagtuturo ng katotohanan. So maling turo, peke, yung peking mga propeta, mga
Ano dito? Banayad. Sabi dito, mga banayad din na kasinungalingan na tila totoo, na nagdadala sa mga tao palayo sa katotohanan ng Diyos. Ano ho? Pag tinignan po natin yung pong biblical na batayan ng spiritual deception, ito po'y unang nangyari sa halamanan ng Eden. Di po ba? Paano ba naling lang ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan? Paano ba nilinglang nung manlilinglang si Eva? Kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia, hindi po tayo malilinglang na yung pong punong kinain o bungang kinain ay mansanas. Di ba? Ang tagal nating naloko na yung kinakain ni Eva doon ay mansanas. Na habang tayo lumalaki, kapag kinakagat natin yung mansanas, ito yung kinain ni Eva doon eh. Mansanas ba yan? Hindi. Di ba doon sa halamanan ng Eden, meron 2 puno? Ano yung 2 puno? Doon sa mga umaattend ng CE virtual class. Puno ng pagkaalam ng mabuti at puno ng pagkaalam ng masama. So yun po yun. So pag tinignan po natin yung katotohanan, nag-ugat yung panlilinglang sa pagpilipit sa katotohanan. Kasi ang sabi ni Satan o nung ahas na manunukso o manlilinglang, sabi niya sa babae, totoo ba? Totoo ba na hindi kayo dapat kumain nito? Anong dapat sagot ng babae? Oo, totoo. Pero hindi rin naging sagot niya eh. Naalin lang siya. Ano? At naalin lang din naman si Adan nung babae. Kasi sabi ng babae, masarap. Kumain ka din. Naalin lang. Kumain din. Pero ang totoo, talagang sa kasaysayan, pag tinignan natin mula sa pagkalikha, nagdire-diretso na yung panlilinglang ng kaaway. Hindi tumigil ang kaaway ng katotohanan. Maging nung ang Panginoong Jesucristo ay bumaba, at nung siya'y maglilingkod na, paano siya tinukso nung manunukso? Nung siya'y naroon po sa bundok, sabi ng manunukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kaya ba ni Kristong gawing tinapay yung bato? Kaya. Pero ano sabi ni Kristo? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi tumigil yung manlilinglang. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya makakalinlang. Ano ang next niyang ginawa? Magpatihulog ka. Dahil kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagkakatiwala ka niya sa kanyang mga anghel. Then after nun, di pa rin siya tumigil. Sabi niya, huwag mo subukin ng Diyos. Sabi ito na yung panlilinglang. Dinala sa pinakamataas, ipinakita, lahat ng iyan, ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Kaya mag-iingat po tayo. Ang yaman ng mundong ito, kayang i-offer ni Satan. Pero hindi naman kanya. Tama? Wala naman siyang pag-aari, pero ini-offer niya yung hindi niya pag-aari. Gayon yung mga nambubudol sa ating kapanahunan. Ini-offer, yung nabudol, ini-offer, pinadalhan pa noong mga ganon na meron silang staycation. Parang legit. Dinatnan din siya ng credit card. Diba? Yung mga nambubudol, nag-o-offer ng hindi kanila at hindi nila pag-aari. Ganon si Satan. Kaya maging maingat tayo, baka tayo ay mali lang ni Satan. At maraming mga kapastoran sa ating kapanahunan, pag hindi naging maingat, nagiging trap. Naalala ko noong mga panahon, ito po, personal naman testimony ito. Noong mga panahon na naglilingkod sa isang iglesia, dumating yung pagkakataon na, siyempre, hindi naman ganun kalakihan ang sweldo ng mga pastor, At dito sa C4, hindi kami kalakihan ang naibibigay ng church.
pwedeng madaya at malinlang ang isang lingkod ng Panginoon kapag may nasabing, Pastor, gusto mo turuan ko ang inyong iglesia kung paano magtatanim sa'yo? Tuturuan natin yung mga leader mo na magtanim sa'yo para meron silang seed faith. Pag sila nagtanim sa'yo, pagpapalain sila ng Panginoon. So nadala at naling lang kami, at ako man ay naling lang ng ganong pag-idea. Pero nung nandoon na po ako, yung pong aking espiritu, hindi matanggap yung aral na meron doon sa nangyayari. Salamat na lang sa espiritu ng Diyos. Dahil kung sa aking sarili, naroon na ako naling na kami. Umattend kami ng mga encounter, God retreat. Walang pinagkaiba doon sa Catholic dati, yung Life in the Spirit Seminar. Papahagulhuling ka, papaiyakin ka, emotionally high ka. Paglabas mo, akala mo spiritual ka na, pero paglabas mo doon, nililang mo pala ang sarili mo. Hindi ka pala talaga spiritual. At sa ating kapanahunan, ganun ang nangyayari. So, ang ating puntisis ngayong umaga sa ating pag-aaral, manatili sa salita ng Diyos at mag-ingat sa mga panganib ng pagtalikod sa katotohanan upang hindi malinglang ng mga aral na hindi ayon sa Biblia. Ulitin ko po. Manatili sa salita ng Diyos at mag-ingat sa mga panganib ng pagtalikod sa katotohanan upang hindi malinglang ng mga aral na hindi ayon sa Biblia. Sa gitna ng mga panganib na panahon at mga bulaang guro, mahalagang manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at gabayan ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral at pag-unawa sa Biblia, ito po, ay susi upang hindi tayo malinlang at makapamuhay ng may katapatan sa Diyos. So napakahalaga po talaga ng pag-aaral. Kaya po nagpapasalamat tayo sa ating pong komunidad na sinisikap natin na sa bawat araw, sa bawat linggong lumilipas, ay meron po tayo sama-samang pag-aaral. Kahit pa sabihin yan ay virtual. Kahit pa sabihin yan ay online. Yan po ay nakatutulong sa bawat isa sa atin upang tayo'y tumatag sa katotohanan ng salita ng Diyos. At lalo tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin yung sermon outline, ito pong personal letter ni Pablo kay Timoteo. Una, yung pong paglalarawan sa mga huling araw, yung pong verse 1 to 5, yung pong mapanganib na panahon. Tingnan po natin yung mga magiging katangian ng mga tao sa huling araw. At pwede rin po tayong magmasid. Una, mapagmahal sa sarili. Ito po yung sinasabing, ako. Paano naman ako? Kaawa-awa naman ako. Nasa panahon na po tayo ng ganitong aspeto, yung laging ako. Maka-ako, makasarili. Ano pa? Mapagmahal sa salapi. Sino ba ang ayaw yumaman? Wala naman, di po ba? Sa ating pong kapanahunan, ay tunay na kailangan natin ang pera, pero hindi po yan ang dapat maging Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Bible, maging paalalahanan tayo ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at kay Mammon, yung kayamanan. So ngayon sa ating pong kapanahunan, kapag po kayo nanonood ng mga vlogger, mga Facebook, ang laging inilalagay, naging successful sila, ang dami nilang sasakyan, ang dami nilang mga pera. Sino bang hindi nangarap na yumaman at magkapera? Lahat naman tayo yumaman at nangarap niyan. Pero sa mga huling panahon, ang sabi dito, ang mga tao ay magiging mapagmahal sa salapi. Yun po yung kasalanan. Ang pera, hindi kasalanan. Ang kasalanan, yung ibigin mo ang pera. Tingnan mo ang katabi mo, mukha pang pera. Nakikita mo ba ang tatlong ulo dyan?
o kulay blue. Di po ba? Mapagmahal sa salapi. Sabi dito, mapagmataas. Di po ba? Ito nakikita na natin sa ating kapanahunan. Mapagmalaki. Mayayabang. At ang sabi dito, masuwayin sa magulang, walang utang na loob. Diba? Nangyayari po ito sa ating kapanahunan. Maraming mga anak ngayon, walang utang na loob. Mga suwail sa magulang. Ano ho ang application nito sa ating pong pag-aaral? Ang mundo ay puno ng bulaang propeta at mga taong may masamang impluensya. Nasa mundo po tayo na ang ating ginagalawan, marami ang nagbabalat kayo. Marami ang mga manloloko. Hindi lamang doon sa makaloko ng pera. Marami mga manlolokong tagapangaral ng salita ng Diyos. Di po ba? Marami ang prosperity gospel sa ating kapanahunan na ipinapangaral ang Panginoong Jesucristo sa hindi makapibliyang paraan. Ginagawang, yung ginaganon si Kristo. Genie. Parang sa Aladdin. Pag ginano mo, Kristo, gusto kong yumaman. Diba? So, naroon po tayo sa ganung aspeto. So, maging maingat po tayo sa bawat pakikinig, sa bawat pangangaral. May mga napapanood po ako sa Facebook na nangangaral. Kaya minsan, ito ba ay pag tiningnan mo, tama ba yung kanyang ipinapangaral? Totoo ba yung kanyang pinapangaral? Meron akong isang napanood talaga, sabi nung nag-interview, talagang mahal na mahal mo ang Holy Spirit. Ang tanong, tunay kaya? Parang hindi ko naman nakikita doon sa nangangaral. Ang dating sa akin, parang ang yabang niya. Diba ba? So, sabi dito, bilang mga Kristiyano, kailangan nating maging mapagmatiyag at matatag sa ating pananampalataya. So, yun po yung application. Pangalawa, doon po sa outline ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga bunga ng pagtalikod. Verse 5. Nagtatago ang mga gawa ng Diyos sa kanilang buhay. So sabi doon sa verse 5, So sabi dito, anyo ng kabanalan. May mga anyo ng kabanalan. May itsura ng reliyon pero hindi naman tunay. Di ba ang Panginoong Jesucristo ay bumaba at nangaral? Marami siyang ni-rebuke na mga reliyosong mga reliyosong nagsasabing sila ay sa Diyos, pero sabi ni Kristo, para kayong mga libingan. Pinipintahan nyo ikat, pinagaganda ang labas, pero ang totoo, bulok. Yung ating mga panlabas, maaaring maayos, pero yung pong ating puso ay malayo sa Diyos. Di po ba po pwede mangyari yon sa ating pong kapanahunan ngayon? Kaya mag-ingat tayo. Meron pong anyo ng kabanalan. At sa ating pong kapanahunan, lately lang, naging trending si Alvin. Alam natin, nakasunod tayo. Ang daming basher, ang daming sumausaw. Ngayon, medyo bumababa na Pero meron nagsabing isa, nasabi niya, ako ay anak ng, apo ng pastor at anak ng pastor. Pwede naman akong maging gay at pwede din naman akong maging religyoso. Pwedeng both, sabi niya. Tama ba yon? Bakla ka, pero Kristiyano ka, o ano? Napanood niyo ba yan, yung nagsabing yon? Sikat na artista nung IC. IC, ang apelyado ay M. Kamag-anak ba? Pero totoo ba yan? Hindi. Yung anyo ng kabanalan. Marami ang nagbabanal-banalan, pero ang totoo, malayo naman ang puso sa Diyos. At sa ating kapanahunan, ito po yung ating babantayan. Hindi bantayan yung ibang tao, bantayan ang ating sarili.
Baka tayo'y may anyo ng kabanalan, pero yung ating mga puso, malayo naman sa Diyos. O pwedeng ang aga natin pumunta dito sa Sipor, kasi paagahan talaga ang atin pong pagsamba, pero kamusta naman ang iyong relasyon sa Diyos? Kamusta ang puso mo sa Diyos? Hindi ka ba nalilinglang ng sarili mong puso? Hindi ka ba nalilinglang sa iyong sarili? Kanina, yung ating inawit. Ano yung pangalawa nating inawit kanina? Habang inaawit ko, totoo ba ito sa akin? Baka nalilinglang ako ng aking sarili. So maging paalala po ito sa atin. So babala, huwag tayong madaya na mga taong may anyo ng kabanalan pero walang tunay na paglago sa buhay. Ulitin ko po. Huwag tayong madaya ng mga taong may anyo ng kabanalan pero walang tunay na paglago sa buhay. Siguro, bago natin tingnan yung iba, tingnan muna natin yung ating sarili. Meron tayo ng personal reflection sa mga bagay na ito. Pangatlo, pagpapatibay sa katotohanan. Verse 10 to 14. Sumunod ka sa mga bagay na natutunan mo. Di ba? Ano ba yung natutunan ni Timoteo? Sabi ni Pablo, mula pa sa pagkabata, alam mo na at kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Na ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So dito makikita po yung halimbawa ni Pablo. Buhay na may integridad at pagmamahal sa Diyos. Buhay na merong integridad at pagmamahal sa Diyos. Mga magulang at mga kapatid, napakahalaga noong pong spiritual integrity. Yung kahit ikay mag-isa, alam mo sa harapan ng Diyos na namumuhay ka ng may pagsunod sa Kanya. Mas madali po kasi yung magpakitang tao pagka nasa maramihan tayo, ang husay natin, pero pag mag-isa na tayo, gagawa ba tayo ng mga bagay na alam nating hindi ayon sa kalooban natin? Sabihin, ay wala naman nakakakita sa akin. Lalo't higit sa ating pong kapanahunan na ang social media, ang access ngayon sa mga napapanood natin ay magdadala sa atin upang ilayo tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi minsan, ito yung pleasure o yung pag nakita ng mata. Sa social media, maging mapagbantay po tayo. Ngayon, ang lahat ng reels ay kabastusan. Kumita lang. Tumaas lang ang views. Di ba? May mga reels ngayon na nagpapakita ng kahit hindi hubad, ay nagpapakita ng mga malalaswang panoorin. Kakagulat nga, minsan, yung mga live ng NBA, mapapasukan ng mga pornografiya. Nanonood ka minsan ng live, magpa-flash yung mga hindi kaaya-ayang mga panoorin na maglalayo sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi ito po'y gawa ng kaaway upang tayo ay linlangin at dayain. So maging mapagmatsyag tayo. Sabi po dito, buhay na nakatalaga o buhay na may integridad at pagmamahal sa Diyos. Pagtuturo ng salita. Mahalaga ang pagtuturo at pag-aaral ng Biblia upang manatiling matatag sa pananampalataya. At nagpapasalamat po tayo sa ating pong komunidad na tayo po ay naroon sa ganitong aspeto, hindi upang tayo magmalaki sa iba, magmataas sa iba, kundi makita natin na ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa ating komunidad na inilagay ng Diyos sa ating mga tigapanguna yung paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung kahalagahan ng pagdidisipulo at kahalagahan ng pagtuturo ng may katapatan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mahalaga po nating makita yan. Hindi para tayo'y maging angat sa iba, hindi para tayo'y maging magaling sa iba,
kundi dahil ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Maging matapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pang-apat, sabi po dito, kapangyarihan ng kasulatan. Verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi dito, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay makapangyarihan para sa ating paglago at paglilingkod. Hindi po ito dahil ang galing ika ni Pastor Rex magturo. Si Pastor Marlon hindi masyado magaling. Si Pastor Raymar hindi masyado magaling. Si Pastor JR. Mas magaling lang si Pastor Rex, parang ganun. Hindi po ito pagalingan. Ang sentro po natin dito ay alin? Yun pong salita ng Diyos. Sabi dito, ang Biblia ay makapangyarihan para sa ating paglago at paglilingkod. Lagi itong binibigyan diin. Na ang salita ng Diyos, ang atin pong pangunahin, o ito yung authority na meron tayo. Sola Scriptura. So sabi po dito, kagamitan sa paglilingkod. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang maglingkod ng may karunungan at, sabi dito, kabanalan. Ang salita pa rin ng Diyos. Kaya pag dumating na yung mga pagkakataon na sa church na ito ay hindi na ang salita ng Diyos ang itinuturo, wag naman sanang humantong tayo doon sa ganong aspeto na tayo'y maliling lang. Pag kami ni na Pastor Rex at mga kasamahan namin, Pastor Toy, nagtuturo na ng tawag doon, paano yayaman, paano magsasucess sa business, pakirebuke na po kami. Pakipaalalahanan na po kami. Nakakalungkot isang araw, meron akong kaklase sa Bible School. Naalala ko itong babaeng ito, kadibati ko sa Bible School. Isang araw, ang hawak, cheque. Ginagano, nakabidyo. Alam niyo, yung mga yung mga sinasalihan na pyramid. Una-una lang yan sabihin ganon. Sabi ko, nakakalungkot naman. Asawa pa ng pastor yon. Nakakalungkot. So, pakirebuke, pag dumating na yung mga pagkakataon, nakita nyo kami sa video, may hawak kami cheque, ginaganon. Sali na kayo! So, ang salita ng Diyos, ang dapat nating iwinawagayway. Ang salita ng Diyos, ang dapat nating binibigyan diin at itinuturo sa pulpitong ito at maging sa community na ito. Maging tapat ang ating mga tigapanguna at maging tapat din naman tayo bilang mga miyembro ng iglesia. So paano po natin ito tatanggapin? Yung panlima, pagtanggap. Suriin ang buhay. Nakikita ba sa atin ang tunay na paglago sa salita ng Diyos? Huwag mong tingnan ng katabi mo, tingnan mo ang sarili mo. Suriin ang sarili mo. Nakikita ba sa aking buhay ang paglago sa salita ng Diyos? Tagal ko nang kasama sa mga virtual o CE na ito, na lumalago ba ako? May epekto ba ang salita ng Diyos? Kasi kung may katapatan itong pinag-aaralan, dapat may katapatan din natin itong sinusunod. At kung meron tayong katapatan na ito'y pinapangaral at sinusunod, dapat meron din tayong katapatan na ito'y ituro. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong Project Timothy. Dahil tayo pong mga discipler, tama? Ay napupwersa na magturo. Turuan ang ating mga anak. Bago pa tayo magturo sa iba, sikapin muna natin yung ating mga anak, kung tayo may mga anak na, kung tayo mga magulang. Pero kung wala naman, sikapin natin turuan muna yung ating mga kapamilya o kaibigan. So napakahalaga po na suriin ang buhay. Nakikita ba sa atin ang tunay na pagbabago o paglago sa salita ng Diyos? Pangalawa, manatiling matatag. At huwag tayong magpa-apekto sa mundo.
manatili tayong matatag sa salita ng Diyos. Kung meron pong comparison, dapat lagi ang comparison natin, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa aking mga napapanood, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa ating pong kapanahunan, kanina po nabanggit ko kay Brother Carlo, pag nagkameron ng fellowship ng mga kabataan, nagkameron na ba? Sabi niya, Pastor, wala pa. Sigawin natin magkameron ng fellowship ng mga kabataan, no cellphone. Ano gagawin? Magpapatintero tayo. Dahil sa ganung laro po pwede nating mai-apply yung spiritual na katotohanan. Paano tayo didiskarte, paano tayo gagawa ng teamwork. Di ba? So tayo bilang isang iglesia, napakahalaga na yung pong pananatili natin sa salita ng Diyos. Pananatili sa katotohanan na aral na itinuturo ng Biblia. Maging mapanuri tayo. Sapagkat sa ating pong kapanahunan, ang gospel ay hindi na pure. Mula sa kasaysayan, maging sa church history, kapag po tayo'y umattend noong mga, tawag dyan, yung ating mga inaatinan, makikita po natin, at maging dito, itinuturo naman natin dito sa iglesia, yung church history, makikita po natin na yung katotohanan ay pilit na binaluktot ng kaaway. Na yung gospel ay lumiko. Kaya yung sa church history, yung mga church fathers natin, na naglunsad noong reform. Ibig sabihin, mula sa baluktot, bumalik tayo sa tamang panuntunan ng itinuturo ng salita ng Diyos. So mahalaga po nating matutunan yan. Meron pong dalawang, sabi dito, pag-iwas sa espiritual na pagkalinlang. Pareho pong binigyan diin ni John Bevere at ni John MacArthur ang kahalagahan ng pagsusuri at ang mga panganib ng espiritual na panlilinglang. Sinabi po ni John Bevere, ang isang nasaktan na puso ay ang pugad ng panlilinglang. Sino ho dito yung offended, yung nasaktan? Sabi niya, at huwag matakot na hayaan na ang banal na espiritu na ipakita ang anumang hindi pagpapatawad o sama ng loob. Meron ba kayong galito? Sa amin pong pag-assess, salamat sa Tatay June, na nagturo noong kanyang itinuro na kapag merong bitter roots, merong bitter fruits. Kaya minsan, ito po yung panuri na aming sinusuri kapag po yung mga nangangaral o tigapagturo, at pag meron kaming in-interview, nakikita namin, kapatid, meron kang bitter roots. Bakit? Meron kasing bitter fruits na nalabas sa'yo. Minsan, tumatanggi, ayaw padil. So, yung pong offended heart, ito po yung magiging daan ng kaaway upang tayo'y linlangin. Kaya wag po tayong matakot at hayaan ang banal na espiritu na kumilos sa atin at ito po'y ihayag. Mga magulat, mga kapatid, ito pa yung isa nakakatakot na paglinlang. Yung pong ikaw ay mananampalataya, pagkatapos sinabi mo, ikay humingi na ng tawad. Humingi ka na ng tawad sa Lord. Ay, pinatawad na naman ako ng Diyos. Pero, after na ikaw ay humingi ng tawad, ginagawa mo pa rin yung kasalanan iyon, panlilinlang na yon sa'yo ng kaaway. At nililinlang mo na rin ang sarili mo. Kaya minsan sa mga panawagan natin, sa banal na hapunan, di ba? Huwag kang makikibahagi kung meron kang kasalanan na hindi mo nagagawang talikdan. Pero sabi, hiningi ko na naman ng tawad. Kung tunay na ito hiningi mo ng tawad, yung repentant heart, ay meron pong pagtalikod at paglayo sa kasalanan. Pero kung ito hindi nangyayari sa iyo, mamaya meron po tayong Lord's Table, palampasin mo ito. Bakit? Sapagkat ito'y magiging hatol sa iyong sarili. Hindi mo na mamalayan, may mga nangyayari sa iyo na akala mo aksidente lang. Palo ng Diyos yan.
maging paalala sa iyo ito. Huwag mo nang hintayin mas malala pa ang palo. Sa susunod na mga linggo, tatalakayan niya na masusunod natin, pastor. Binigay niya na sa akin yung kanyang text. Hebrews chapter 12, anak tayo ng Diyos, at kung anak tayo ng Diyos, pinapalo niya ang kanyang mga anak. Pag hindi ka pinalo, anak ka sa labas. Yun po yung katotohanan. So ang sabi po ni John MacArthur naman, hindi natin dapat maging kaaliwan ang kasalanang naging dahilan ng pagpapako at pagkamatay ni Kristo sa krus. Ulitin ko po, huwag nating dapat maging kaaliwan ang kasalanan na naging dahilan ng pagpapako at pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang mga paalalang ito ay sumasalamin sa biblikal na babala laban sa espiritual na pagkalinlang sa pamamagitan ng mga mananampalataya na manatiling mapagbantay at mag-ingat sa kanilang pananampalataya. Bilang mga tagasunod at alagad ng ating Panginoong Jesucristo, meron po tayong obligasyon sa atin pong sari-sariling pananampalataya. Kami pong mga pastor, hindi kami para pulis na kayo babantayan. Hindi namin kaya kayong bantayan 24/7. Hindi namin kayang saliksikin at halukayin ang laman ng inyong isip at ng inyong puso. Hindi namin alam kung saan kayo nagpupunta sa bawat araw. Tama po ba yan? Pagkatapos, minsan, pagka nasabihan tayo ng ating mga lingkod at pastor, ito mga pastor namin sa church, para mga pulis. Hello, hindi namin kayo kayang bantayan 24/7. Hindi namin alam kung ano ang inyong mga pinaggagawa sa loob ng isang linggo. Pero ito ang tandaan ninyo, alam at kita kayo ng Diyos sa anumang inyong ginagawa, kung saan man kayo naroroon. Ang Diyos ay hindi kayang linlangin, ang Diyos ay hindi kayang dayain, ang Diyos ay hindi kayang pagtaguan sa atin pong pamumuhay. Mga anak, mga kapatid, ang Diyos ay nagmamasid sa bawat kilos at galaw natin. Meron po tayong responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo. Bantayan ang atin pong buhay espiritual at bantayan ang atin pong pananampalataya. Baka tayo ay nadadaya na. Baka tayo ay nalilinlang na ng ating sarili. Kamusta ang estado ng iyong puso sa harapan ng Diyos? Lagi po natin tatandaan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas. Kahit ano pang kaganda ang ating ginagawa, kahit anumang sipag natin sa mga gawain, hindi niya kayang takpan yung tunay nating kahubaran sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas, siya ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin. So pagpapatibay sa pananampalataya, ang mga aral sa 2 Timothy ay patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga mananampalataya sa kasalukuyan. Ito po yung katotohanan. Pagtugon sa mga hamon. Dapat nating harapin ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang diin, mga magulang at mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, maging sa atin pong taon ng annual team hanggang sa katapusan ng 2026, ang diin natin at mananatiling diin natin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi mababago yon. Sola Scriptura, ang authority ng banal na kasulatan. Sana ito po yung maging panalangin natin. Panginoon, tulungan mo kaming manatili sa iyong salita at maglingkod ng may katapatan. Sana maging personal na panalangin natin iyon. Tayo po lahat ay tumayo.
atin pong awitin ang ating tugong awit. Tayo po ay sama-samang umawit bilang tugon sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. At sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil ang inyong mga salita ay tunay na makapangyarihan. Tunay na ito ay magkabila ay talim at po pwedeng bumago sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa paalala ng iyong pong mga salita. Ang aming dalangin, nawa ito ay maging paalaala sa amin na tulungan nyo kami, Panginoong, manatiling nag-aaral, patuloy na nakikinig at nagtuturo ng katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ito, banal na Espiritu at selyuhan sa amin po mga puso. Ito ay tumimo sa aming puso't isipan at magdulot ng paglago sa amin pong personal na pananampalataya. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Ama sa langit. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maamong mukha sa inyo at kayo papagtagumpayin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, sa banal na Espiritu na sa atin ay pumapatnubay, umaaliw, gumagabay, sumakanyahang kaluwalhatian mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Salamat po sa atin pong Panginoon sa mensahe ngayong umaga. Tunay nga po na nakakahamon at nawa po doon sa paulit-ulit na binibigkas ng ating pong pastor. Muli, nawa yung salita ng Diyos, yung sipi niya ay meron na talaga tayo. Huwag po tayong mabudol na wala tayong sariling sipi ng Biblia. Kapahayagan po ngayong umaga at ito po yung mga gawaing isa sa katuparan sa mga susunod na araw, maging sa araw pong ito. Ang kababaihan at ang kalalakihan fellowship, after po ng Lord's Table, ang kababaihan po ay dahil kay mas marami dito kayo sa loob ng center at ang mga kalalakihan ay sa discipleship building. Ang USB CCI class, mamaya po virtual, 1:00 ng hapon. At ito po, prayer and feasting face-to-face, March 18, 9 a.m. to 3 p.m. dito po sa ating center. At dito rin po isasagawa ang Theo Talk dito po sa ating center, March 21, 8:30 ng umaga. Gayun din po, kasunod naman nito ay ang Lamb Battalion, March 28, 8:00 po ng umaga. At ito po, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin. Meron pong Leadership Conference 2026, Christ an Undeniable Authority, March 28, 8 to 3 p.m. Sa Christ the World Makati, meron pong registration fee na 400 pesos, inclusion na po ng breakfast, lunch, snacks, and materials. At ang mga magiging tagapagsalita po dito ay ang Pastor Rex, si Pastor Meng, at si Pastor Mark Gregorio. Kaya sa atin po mga kasama na nagnanais, mahalaga po na ito'y ating paghandaan. At kung kayo man ay interesado at wala kayong naitatabi pang 400 pesos, magsabi pa rin po kayo at tiyak po na meron po mga mag-i-sponsor po sa inyo. Ito po yung ating panawagan. At meron din pong Seniors Fellowship, March 29, ang atin pong mga senior after po ng Lord's Table. At para po naman sa atin po mga, wine-welcome po natin ating mga kapatid mula po sa TBC. Una po si Kuya Bobits Medina at si Ate Babylit Medina. Welcome po kayo. Tinatawag ko po ang ating kapatid na Sarah para po sa isang panawagan, invitation po ito. Kaya sa inyo pong lahat, maraming pong salamat at magandang umaga. Church family, what if something as simple as a run could help carry the gospel farther? The TBC Fun Run is more than a fun activity. Every step we take helps support our mission work, sharing hope, love, and faith beyond our church. You don't have to be fast. You don't even have to run. Whether you walk, jog, or cheer, you are part of the mission. Join us for the TBC Fun Run on March 21st at Malvar Oval. Let's run for fun and run for missions. Register now. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon
at sa inyong mga kapatid dahil inalaw niyo po kami na mag-promote ng fun run activity. So, ako nga po pala si Sarah at kasama ko po si Kuya Bobits tsaka si Ate Babylit. We are from TBC and kami po ay members ng Missions Ministry. And we would like to promote the TBC Fun Run 2026 activity. Ang purpose po ng activity na ito ay to promote health and wellness at strengthen the fellowship of the brethren and to raise funds for missions. Inaaniyahan po namin kayo sa activity na ito na gaganapin on March 21, 2026. Next Saturday na po ito, 5:30 a.m. sa Malvar Oval. Dahil po sa purpose ng gawain ito ay to raise funds, magkakaroon po tayo ng fees for different categories. Makikita niyo po sa screen, for kids, 100 pesos, for youth, 200 pesos, adult, 300 pesos, and for the elderly, 100 pesos. Meron din po tayong color coding. Kung kayo po ay makakasama sa gawaing ito, sana po ay ang ating mga bata ay nakapulang t-shirt, ang ating youth ay naka-green na t-shirt, ang adult ay naka-blue na t-shirt, ang elderly ay naka-white na t-shirt. Ano po? So, not necessarily po ay tatakbo. Pwede naman pong maglakad, pwede naman pong mag-brisk walking. Ano pa? Paalala po na kailangan nating magpa-register. May dala po kaming pre-registration form today at kung kayo naman po ay nakapagpa-register na, ngunit hindi po makakarating sa nasabing fun run, we will consider your payment as donations for God's mission. At dahil dito, humihilig na rin po kami ng inyong mga panalangin para sa katagumpayan ng activity na ito. Kung sino man po ang may mga tanong, at interesado sa gawain ito, you may reach us out po sa pagkatapos po ng ating worship service. Thank you po. Maraming salamat. Okay po. Tayong lahat po ay tumayo at sa pagkakataon po atin po sama-samang awitin ang ating victory song. Sana ay walang humpay na dalhin ang ilaw. May mga kaluluwang naliligaw. Ang ilaw ay dalhin. Ang ilaw ay paliwanagin, aralin. Jesus dalhin. At ito ay palaganapin saan man makarating. Tawag sa Macedonia'y naririnig. Ang ilaw ay galing. At ang tulong natin ay hinihiling. Ang ilaw ay daling. Ang ilaw ay paliwanagin, aralin. Jesus dalhin. At ito ay palaganapin saan man makarating. Sa pag-ibig wag tayong